Papa Joe. Mayong adlaw nimo og sa tanan nga nagsubaybay o nagasunod sa imong programa sa radyo, sa Facebook o sa tanan na lang nimong nga mga social media accounts. Labi na gyud sa imong YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Nagkaraghan na gyud mi nga imong mga avid followers, Papa Joe, ug hinaot pa unta nga maabot ka og 100k subscribers para maka-award na ka sa imong play button gikan sa YouTube. Mao man gani mga pangandoy gyud sa mga YouTubers, mga vloggers nga unta makakuha anang play button kay mo nay award sa imong achievements as content creator. Maong ako na mismo moagni ninyo mga friends. Sa wala pa ka-subscribe, please subscribe and share na lang sab para makahibaw ang uban nga naa day YouTube channel si Papa Joe. Kini nga akong istorya, dili kayo ni siya taas, pero ikaw nalay bahala, Papa Joe, nga muinat ani, unsaon, nga di manggukuanad og suwat-suwat. Pero bisan pa og mubo ra ni manghinaot lang ko gihapon nga mapansin nimo ang akong suwat, Papa Joe, ug mabasa nimo sa kahanginan o diri sa imong YouTube channel. Itago lang ko sa kong alias nga Mr. Y. 26 anyos na ang panuigon ug nagpuyo diri sa Mandaue City, dinhi sa Cebu. Ang among kaliwat lumatgyud nga taga dinhi sa Mandaue. Dinhi na pud ko gipanganak pero tungod lagi kay naay mga kakulian nga gihatag sa kahigayunan na hiabot mi og Leyte, kaming tibuok namong pamilya. Sa Leyte nasab nako nahuman og eskwela pero lahi ra man gyud ko naka sa Cebu. Sa Cebu man gyud naa ang tanan mga oportunidad para sa pangwarta. Ug tungod niya na, naka-decide ko nga mobalik na lang og Cebu para mangita og trabaho. Yes, tinuod nga naay daghang opportunity sa Cebu. Sa pagkatinuod, wa ko maglisod og pangita og trabaho. Nakatrabaho ko pero ang problema na pud nako mao ang gibati na kong kamingaw sa akong pamilya nga tuwa nahabilin sa Leyte. Active ko halos sa tanang mga medium sa social media, sama sa Facebook, Instagram, Twitter, ug labi na gyud sa TikTok. Dako kay kong pasalamat sa TikTok kay mao ni nakapawa sa akong stress ug sa kuang depresyon tungod sa kamingaw sa akong pamilya. Wa magugunaanan nga malayo ko nila. Pero maghinuktok ug magul-anon ko before ko na nako na discover ang gitawag og TikTok. Dako gyud nako pasalamat ug tungod sa TikTok nawa ang akong stress ug mga problema. Sa TikTok man gud makapagawas ka sa tinuod nimo nga pagka-ikaw. Maka-express ko sa akong feelings nga dili mag-mind nga ma-judge sa laing mga tao. Like what happened nako sa Facebook account. Para nako, personalay naman gud kaayo diya sa Facebook. Halos ikaw nalay bantayan og tanang post nimo bisan og dili para ila. Imong mga shared post mo react dayon kay nagtuo og sila na dayon ang imong ipadungdungog kung mag-post ka sa Facebook. Og bago kag cellphone or sapatos daghan kay mo react. Ang uban mingon nga daghan kog kwarta. Ang uban mingon sab nga nang hambog ko. Mga ingon ana, Papa Joe. Imbis makapawa sa stress, madugangan na noon ang imong problema. So, diri na lang ko sa TikTok kay wag yung makialam sa akong mga post nga videos. Ni samot gyud ang akong kalipay diyang usa ka adlaw niya na nilabay sa ako ang FYP. Ang TikTok video sa kasikat nga influencer, model, TikToker diri sa Cebu. Dali-dali ko nga ni-follow niya. Kini siya sikat nga Cebu TikToker. Unya tanang videos niya, tanang post akong gipangtan-aw. Gilike gyud na ako ang tanan ug ako pagani nga gi-share. So kaniya to, wa na ko'y palta sa pagtan-aw niya sa TikTok. Mao akong kalingawan every time ko nga makalugar og online. Kung wa ko'y trabaho, dayon ni kog TikTok, dayon check sa mga FYP ni idol nga lady TikToker. Mao ra gyud na ang akong lingaw
number one nga makapawa sa ko ang mga problema. Dili po ko makalimot nga mo comment. Nahimo nagyugo niya nga number one fan. Kini di ay siya Papa Joe, gwapa kayo ni siya og sexy. Nisikat siya sa social media tungod sa iyang kagwapa og signature smile niya nga makadani kaayo. Usa kadlaw ni ana, dako nung kalipay kay ni-reply siya sa akong comment. Kini nga lady TikToker. Smiley raman hinuon ang iyang gi-reply pero mura na kong gibayaw sa langit sa kalipay. Mo comment ko niya og mo reply po siya. Feeling na ako amiga na gyud mi. Pero later on, nasayran ako nga di ay siya mismo ang ni-reply kay ang iyang admin do di ay. Disappointed kay ko gamay pero gamay raman sad. Proud gyapon ko kay idol kay nako siya. Ug usa pa, wa man sad ko nag-expect nga dunay kami. Sus kay posible ana. Ako na lang gyud kaha ang iyang ginuton. Kontento na ko nga nag-idolize niya og sige niya og reply sa akong mga comments bisag di siya kay doon na siya admin nga tig-reply sa mga TikTok account. Happy na kay ko Papa Joe. Gawa sa famous nga lady TikToker, doon na namsag ko'y lain nga mga friends sa TikTok lang gihapon. Usa niini mao ang girl nga Ilongga. Dali ra kayo nag-click ang among friendship labi na nga daghan kay mig mga common sa mo ang mga attitudes. Unya pareho mi og mga likes and dislikes. At first, purely friendship ra gyud ang akong gusto para namon duha. Pero nagkadugay nakaingon ako sa akong kaugalingon nga di naman siguro ni sakto. Sige na magugunahon na niya. Buntag, udto, hapon, every single second siya maoy naa sa sud sa kong nahuna. Mag-video call me, pirmi. Manawag ko niya, mag-text, magsig update sa usag-usa. Matawag yun to nga ang among gibati nga the feeling is mutual. Yes, mutual feeling o understanding namo ni Ilongga girl. Mingaon kay ko niya. Mingaon ko sa iyang tingog basta di mi magkaistorya sa phone. Gisekreto lang ni nako sa uban kay 18 anyos pa man gud siya. Ug usa pa, usa siya ka estudyante. Nag-eskwela og bata pa gud kayo siya. Pero sweet kayo siya og cute pa gud kayo. Ang usa nako kakauban sa work akong gisultian ani. Bay, murag na in love naman ko aning Ilongga girl eh. Matod ko pa sa akong kauban sa work nga close friend kayo nako. Na, pag sure di oy, bata para ba kayo to? Huna-huna usa na. Ug sakto ba kay kibaw na ra ba ka sa mong status? Tubag pa sa akong amigo Papa Joe. Lagi bay? Pero okay naman siguro kay wa man sa may nagkita pa. Kutob naman sad mi sa video call. Matod ko pa. Hinoon, sakto po ka pero what if ma-develop yun day ka sa og tama na ng Ilongga? Luoy pud baya. Ug labaw gyud nga apektado ani mao ang imong ka-live-in. Kasi bation niya og mahibaw-an niya nga do na kay uyab-uyab sa TikTok. Yes, sakto mo sa inyong nadungog. Di nako single. Doon na ako'y kapuyo for 8 years already. Og napagani may usa ka anak. Sa gikaingon ko na unang bahin sa akong suwat nga daghan kong problema. Nasayod ba mo kung say akong problema? Ang akong ka-live-in. Tungod kay magsige mi og away. Halos kada adlaw na may mag-away sa mga way hinungdan nga mga rason. Kulang po mi og time so sag-usa kay pareho mi nga nag-work. Ini kagabi kung mag-abot na mi imbis nga maglabing-labing mag-away naman hinuon. Sigig lalis og usahay pagani mag dinapatay pa. Pero bisag ingato pa ang among sitwasyon sa akong ka-live-in partner na kahibaw ko nga dili rason nga mo entertain ko og laing babae Papa Joe. Pero wa na ko nakalikay tungod sa TikTok nga at first para pawa ra gyud sa stress. Pero nadugay na addict na ko sa TikTok. Labaw na nga nakailailan ako og mga babae. Tungod sa gisulti sa akong friend nga di ko no maayo akong gibuhat ni decide ko bisan og sakit. Kinahanglan, buhaton ako ang sakto. Before pa nga mulaw mga mong relasyon ni Ilongga girl. Ako na lang gyud
putlon. Wa na ko makig-communicate niya. Ako na lang isin ang iyang mga messages. Grabe ang akong pagpugong sa akong kagalingon nga di makareply niya. Mr. Y, please answer my call. Unsa di ay akong sala. Nakasulti ba ko bati nimo? Na-offend ka sa akong ginasulti nimo? Unsa man gyud sulti ko. Matod pa sa mga messages sa Ilongga Girl Papa Joe. Kung nasayod pa lang siya sa rason, gusto ta kayo na ko siyang sultihan sa tinuod. Pero murag di nako makaya. Mas ipili na lang nako nga isi na lang ang tanan niya mga messages. Mr. Y, muha na akong Cebu. Pwede ta magkita? Nini pa lang ang klase sa chat makatintal gyud. God knows gyud sa ako pagpugong ang kagalingon nga di mo kagat sa tentasyon. Sunod nga adlaw, wag yapoy puas si Ilongga Girl nga chat nako. Butan kay siya nga pagkababay kay bisan pa sa gibuhat nga pagsiniya. Wa siya masuko nako. Wa siya musulti og mga bati nako. Maka-feel ko sa iyahang ka-sweetness ug iyang kabuutan. Pero sayang lang. Mo na siguro to'y giingon nga we have the right love at the wrong time. 1 month after ni surrender na si Ilongga Girl, niundang na siya og chat nako. Naguol ko pero mas mayo na lang to. Ngayon ato para maputol na gyud sa dayon ng among communication. Usa ka adlaw niya na pag-abot na ako sa work, gisugat ko sa akong live-in partner. Gitutukan nako siya kay lahi man kaayo ang iyang aura niya itong hapuna. Sayo lagi ka, wa ka ni overtime? Pangutana pa nako niya. Wala, kay gusto kong mo spend time ni mo o sa tong anak. Maybe this time magdungan tag panihapon. Okay ra nimo? Pangutana pa niya nga murag dunay luha sa iyang mga mata. Nabaghuan lagi ko nimo da. Sige, sure mangaon ta. Ato ta sa gawas, kitang tulo sa tong anak. Matod ko pa. Okay, pero sayang akong giluto. Gihaguan para bagito nako. Kay nitanaw ko sa YouTube ato unsaon pagluto ato. Katoy mo paborito nga sudan ba? Tubag pa sa ako ang kapuyo, Papa Joe. Usa lang to kaseldam nga mahitabo na mo ang spending time sa mong pamilya. Since nilikay na ko sa tentasyon, why not dili na ko itry og fix ang among pamilya. Nagdungan mig kaon sa panihapon nga niluto sa akong live-in partner. Humana mo kaon, nanood ayon mi sa among kwarto. Kay dunay plano ang leon o karniro nga maglinapaay, Papa Joe. Thanks kayo ha nga wala ka nakikommunicate sa mga TikTok friend. Matod pa sa akong live-in partner, diyan kami na lang duha sa kwarto. Ha? Nakahibaw ka about niya? Nasyak pa ko nga nangutana kay wa ko magdahom nga nakabaw siya. Uy, mutanaw bi ako sa mong cellphone ka na matuog na ka. Kay baw ko sa tanan oy. Tanan-tanan gyud. Daghan kay kag mga chatmates nga mga babae. Daghan kay kag ka-char-char. Daghan kay kag mga idol nga mga sexy nga mga TikTok influencer. Sorry kayo ha. Saon nga. Mura may makalingaw na ko. Matod ko pa niya. Okay lang. Saon nga. Di man ko makalingaw ni mo. Tubag pa sa akong ka-live-in partner, Papa Joe. Ikaw masagod. Sige kag pangaway. Matod ko pa. Nga to niya. Dili man ako ang si pangaway ni mo. Ikaw may manguna. Nibaos lang ko. Tubag pa niya, Papa Joe. Sa dili pa mi mag-away na sabog usab, Papa Joe, gisugdan na lang nako og lapa ang karniro para mahilom. Di gyud tinuod nga healthy ang relasyon nga sigig away kay sakit sa ulo. Sakit pa sa kasing-kasing. Nagwonder ko nganong awayon man gyud. Bisan og way hinungdan mag-away, gamay nga butang among awayan sa una. Pero nahibuong ko sa akong ka-live-in partner nga kung kanusa nakadiscover siya nga doon ako uyab-uyab sa TikTok, wa na hinuon ko niya awaya. Kung kanusa ako, dako na ang rason ug angay nagyudunta nga ipangaway pero wa niya buhata. Instead, ni-go down siya sa iyahang level. Siguro, mo to'y one way to save our relationship.
Hapit naman good malunod ang barko niya itong panahona. Kung mag-wild siya, musamot nga mawad-an og balansi og mayabog yun og mahitumpawak yun sa kadautan ng among pamilya. Kinsa may mas labaw nga mapiktuhan. Diba? Ang among anak, Papa Joe? Gisave na mo among relasyon. Nagtinabangay mi, filling the gap sa mga differences namong duha since pareho mi nga dili perfect. Walay perfect niyan kalibutan na. Ug tuod man after pila ka months nga nilabay, nilampos min duha, nabalik ang among love ug trust namo sa usag-usa, Papa Joe. Pero ako, wa gyapon ko muundang og TikTok. Part na gyud nako sa kong life ang TikTok. Usa ka adlaw niya to, nakanahon ako nga i-message si Ilongga girl. Ug mao ni ang akong gi-chat niya. Hi, I don't know unsa ang pagsugod sa akong isulti nimo. After pila ka months nga gi-ghosting ti ka. After pila ka months nga wa ko nagparamdam sa kalit lang mubalik og message nimo. Actually, wa na ko'y laing isulti nimo sa akong pagbalik gawas sa pagpangayo og sorry. The reason nga nawa kog kalitungod kay naluoy ko nimo. Nag-worry ko nga basin og masakitan lang ka sa tinuod. Namakak ko nimo, doon na ako'y ka-live-in partner ug usa ka anak. Sorry kayo. I hope makasabot ka ug mapasaylo ko nimo. After pila ka minutes ni reply si Ilongga girl. Dear Mr. Y, it's okay. Nakasabot ko. Wa ko'y kasuko nimo bisan pa ni atong igo lang ko nimo nga gisin per me. I still hope nga kundi man gani ta magkakita, I hope nga magpabili ng atong friendship. I hope pwede paghihapon ko mo chat nimo o hinaot pa nga mo reply sab ka o di lang sad isin lang. Yes, hanggang friends lang mi kuto, Papa Joe. Until now, mag-chat lang gihapon mi niya as friends. O di kay siya lang doon nagyapoy lain pag yun nga mga babae nga mga friends nako, mga girlfriends. I mean, they're all my friends lang yun, Papa Joe. Pero di nadaghan. Ako nang minus-minusan. Ambot nga, di magyug ko makalikay nga makig-chat-chat sa mga girls sa TikTok. Pero wa man ko intensyon nga lain. Usahay, mao ni sinugdanan sa among panaglalis na sab sa akong live-in partner. Mao nga nisuwat ko nimo, Papa Joe, para magpatambag ko. Saan ako paglikay, ani, nila. Nga adik naglikay ko sa TikTok. Please tambagi ko, Papa Joe, mangayo na lang sa kong tambag o idea sa mga naminaw karon kung saan paglikay. Dili lang para nako, kundili sa ubang mga lalaki or babae nga committed na, minyo or dunay ka live-in. Nga di malikayan, nga dunay ka char-char sa online. Kini mo magtatampo, Mr. Y. Daghang salamat sa imong tampo, Mr. Y. And sa to sa mga kaigsunan nga makarelate sa mga sitwasyon. Di na to malikayan no, nga karong panahon na puno na kaayo sa temptasyon nga pwede makaguba og relasyon. Di lang kay sa kaminyoon, kundi pati na gani sa inyong pamilya, sa kaparyentihan o sa mga kahigalaan. O kana, tungod sa mga medium sa social media. Just like Facebook, TikTok, Twitter, unsa pa na diha nga pwede nga makadaot ninyo. Even sa YouTube, ang mga influencer mag-away-away pa manggani. Makaingon ta ba nga, yes, mura na siya og kwarta ba? Nga money is the root of all evil daw. Pero without money, di masana nimo mahitabo nga mulahutay kaning kalibutan na. Pero at least within your boundaries. Samarasa na siya sa mga social media accounts nimo. Kung imong pasubraan, di na sana siya maayo. Wa may problema kung view ka sa mga TikTok or things nga lahi ang algorithm. Kaya kung ang imuhang gipangita puro sexy, ang imong tan-awon, syempre, ang algorithm nimo puro sa gyud na sexy ang i-feed sa imuhang TikTok. So, the more ka nga matintal ka. Na may mga vines, mga jokes, or even gani nga mga biblical passages nga pwede nimo makuha sa TikTok. Or pwede man gani kung ginangka nga magtuon na mga educational gani nga mga content nga makita nimo sa TikTok. Di lang kay diha sa Facebook o guban pa. So again, depende ra gyud nimo. Ang imo ra gyud tan-awon nimo diha is ang
ang welfare sa imuhang anak. Ganahan maka nga ang imuhang anak maka-experience og kuwang o bati nga upbringing tungod kay sigig away or magkabuwag ang iyang mga ginikanan. Maybe you should pray and put God sa center sa inyong relationship. Di mo gina ito na malikayan na mga lalis, no, ingana. Di mo gina ni mo ipangutan na pagani. Siguro, I don't know ha, kanang uban nga sweet kayo o kanang relasyon nga murag di makabuak og plato. Pero once gani mo butosan, walay pugong-pugong, dito nagbuwag. So, ang ako ikasulti lang nimo, if you still wanna go for TikTok, pangita, pag-search og kanang mga content nga aligre. Parang algorithm nga isend sa TikTok nimo, puros lang aligre og makalikay na ka og kanang tanaw og mga sexy og mga gwapa nga mga influencer. Ana ra na. Pero imagine na lang, what if kung ang imuhang asawa or imong live-in partner o kamo di ang namino karon ang inyong partner bawsan mo sa ingon unya mutan-aw sa sama sa gitan-aw ninyo pero opposite sex, malipay ka mo. Di ba? Again, itagaan ka og utok sa Ginoo. So kabaw naman jud ka, no need pa ka og taas kay nga tambag because you know what is right and what is wrong. Mao bitaw na makalakaw ka because you know how to move your feet left and right. Kay kung maguntol-untol ka, mura kag langgam. Again, salamat sa mga tampo. Kining inyong Papa Joe. Again, ay mo kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel and click the notification button. Daghang salamat.